Mahal na mahal siya ng babae pero hindi niya ito pinahalagahan at binabaliwala niya hanggang sa na-realize na lang niya kung gaano niya ito kamahal nung ito ay wala na. Ang bawat tao ay may isang buhay lamang kaya dapat mo itong pagkaingatan at pangalagaan ang mga taong malapit sa iyo, ang mga taong minamahal mo. At enjoy ang buhay at mahalin ang mga bagay na kung anumang meron ka dahil baka balang araw ay mawala sa iyo ang lahat. Sa araw na ito, isa namang bagong istorya ang ibabahagi ko sa inyo tungkol ito kay Ezekiel. Isang chilang na tao at pakiramdam ba niya na madali lang niya makuha ang lahat. May sarili siyang desisyon at opinyon at hindi siya sumusunod sa anumang mga rules. Kaya naman lagi siyang napapansin ng karamihan. Center of attention kumbaga. Nung nag-aaral pa ito ay lagi itong nasangkot sa anumang gulo. Si Ezekiel ay nag-aaral bilang journalist at marami ngang nakaka-appreciate sa mga ginagawa niya dahil sa galing nito at talino at kakaibang estilo ng pagsusulat. Kaya naman, kahit na lagi itong nasangkot sa anumang gulo, ay madali naman itong napapatawad dahil sa kakayahan nito, dahil sa kanyang karisma, at kaya niya makipagkaibigan ni numan, kahit pa ibang lahi, at madali siyang kausap at higit sa lahat siya ay pala kaibigan at dahil nga dito sa ugali niya, ay maraming ang mga babaeng nagkakandara pa sa kanya. Bukod sa napakatalino nito, ay ito rin ay sobrang gwapo. Maraming ang babae ang umasa na magugustuhan sila ni Ezekiel at mapanalunan ang puso nitong si Ezekiel. Ito ngang si Ezekiel ay certified heartthrob talaga. Sa kanilang paaralan, madali niyang napapayag makipag-date sa kanya ang kahit sino mong babae kung gugustuhin lang niya. Marami nga siyang nakadate ng mga babae na pawang magaganda at pang modelo talaga ang itsura. Subalit may isang babae nga doon na nagbubukod tangi at kakaiba na nagustuhan nitong si Ezekiel. Ang babaeng ito ay nagngangalang Lalaine. Si Lalaine ay tahimik lang at chill na tao. Hindi ito katulad ng ibang babae na nababaliw dito kay Ezekiel. Pareho nga sila ng classroom kaya nga lang ay di siya katulad ng ibang mga babae na ubod ng ganda. Si Lalaine ay isang simpleng tao lamang at simple lang rin ang ganda nito at namumuhay ito ng simple sa isang bayan at nakipagsapalaran sa isang universidad at naging scholar. Buong buhay ni Lalaine ay kasama niya ang kanyang lola. Ang kanyang ina kasi ay nag-ibang bansa para sa kanila at ang kanyang ama naman ay iniwan na sila nung siya ay bata pa. Si Lalaine ay isang masunuring babae at mapagbigay na tao at naniniwala siya sa kasibihan na ang lahat na tao ay mababait at mapagbigay. Kahit paminsan ay may mga taong nananakit sa kanya ay madali niya itong napapatawad at hindi siya nagtatanim ng sama ng loob. Isang araw sa kanilang classroom ay biglang hinawakan ni Ezekiel ang mga kamay ni Lalaine. Kaya akala ng lahat na sila ay magkarelasyon na. Marami nga ang naghulat at pinagtatawanan nitong si Ezekiel. Dahil sa dami-dami ng babae, ay si Lalaine pa talaga ang kanyang nagustuhan, ang kanyang napansin. At pinagtatawanan nitong si Ezekiel dahil sa sobrang gwapo nito at napakatalino, ay isang katulad lang ni Lalaine ang kanyang natitipuan at nagugustuhan. Nang araw na yon ay madali ngang nahulog itong si Lalaine sa kaswitan nitong si Ezekiel sa kanya. At ito ang unang beses na may lalaking humawak sa kanyang mga kamay at ang isang parang joke lang ay nagkaroon na nga ng kulay at katotohanan dahil ang dalawa ay madalas nang lumalabas na magkasama hanggang sa sila'y naging malapit na magkaibigan at kalaunan ay nanligaw nitong si Ezekiel dito kay Lalaine. Nang panahong iyon ay hindi niya kayang tanggihan ni Lalaine ang kakaibang dating nitong si Ezekiel, ang kagwapuhan nito at kabaitan nito dahil para sa kanya napaka-perpekto na nitong tao. Kaya naman, sinagot niya ito agad. Simula nga na maging magkarelasyon ng dalawa ay parang unti-unti na rin nagbago ang pagkatao nitong si Lalaine. Mas maingay nito kaysa dati, mas productive nito sa kanilang klase at halatang inspire na inspire ito, marami ngang nakakalata sa malaki nitong pagbabago. Subalit sa tuwing magkasama nga ang dalawa, habang naglalakad ang mga ito sa kanilang paaralan ay marami ngang mga kababaihan na masama ang tingin dito kay Lalaine at pinag-uusapan siya. Kaya naman minsan naiinis itong si Lalaine. At sabi naman ni Ezekiel, hayaan mo sila mahal, pabayaan mo na sila. Basta ang lagi mong tandaan, nandito lang ako lagi para sa'yo. Nagsiselos lang ang mga yan dahil ikaw ang nagustuhan ko at napili ko. Kaya naman nang marinig ni Lalaine ang mga salitang iyon mula kay Ezekiel ay labis nga ang sayang nadarama nito at naniniwala naman siya sa kanyang boyfriend. At pakiramdam ba niya na siya ang pinakamaswerteng babae sa buong mundo. Si Ezekiel ang first love ni Lalaine. Sobrang in love siya sa binatang ito. Lumipas pa ang mga taon, ang dalawa ay matagumpay na nakapagtapos ng kanilang pag-aaral at nakapagtrabaho sa isa sa mga pinakamalaking publishing company sa kanilang bansa na may journalism na degree. Sa mga huling bahagi ng kanilang kolehiyo ay habang tumatagal naman, ang
Hanggang sa nag-graduate ang mga ito, ay unti-unti namang natatanggap ng mga tao na sila talaga ay para sa isa't isa at labis na nagmamahalan. Kaya naman hiling nila na sana makabuo sila ng masayang pamilya at marami ngang nagjo-joke noon na may mga gusto kay Ezekiel na mga babae na huwag silang kalimutan na imbitahan pag sila ay kinasal. Ang dalawa ay patuloy na nagdi-date at walang nagbago sa kanilang relasyon. Pero hindi sila magkasama sa isang apartment, makaiba nga sila ng tinutuluyan. Kaya minsan ang dalawa ay minsan lang nagkikita dahil sobrang busy mga ito sa kani-kanilang mga trabaho. Dahil dito ay nalungkot itong sila Lane dahil gusto niya na lagi niya kasama itong si Ezekiel. Pero ang kanilang daily routine nga ang pumipigil sa kanilang pagkikita. Kaya naman hindi na nakatays itong sila Lane at tinawagan itong si Ezekiel. Kaya nga lang madalas ngang hindi nasasagot ni Ezekiel ang mga tawag nitong sila Lane. Kaya naman hindi nakapagpigil itong sila Lane at sinabihan itong si Ezekiel na sila ay sabay nang tumira sa isang bahay, kaso nga lang ayaw nga nitong si Ezekiel. Dahil sa masagot nitong si Ezekiel ay na-disappoint nitong sila Lane sa mga desisyon nito at sa mga sinasabi nito na hindi daw dapat magmadali at unahin muna ang kani-kanilang mga karir bago magpamilya para daw sa mas magandang kinabukasan nilang dalawa. At may sakit pa daw ang nanay nitong si Ezekiel kaya hindi pa pwede na sila magsama at magpakasal. Naintindihan naman ito nila Lane at mahal na mahal rin itong sila Lane ng nanay ni Ezekiel dahil sa kabaitan nito at kasipagan. Wala nga itong kaarte-arte na babae at sobrang mahalagang babae kaya botong-boto ang nanay ni Ezekiel dito kila Lane. At pang-wife material daw talaga ito. Ng mga panahon iyon ay nakaramdam nga ng lungkot itong sila Lane at nadismaya pero hindi na ito nakipagtalo kay Ezekiel at intindihin na lang niya ang kanyang boyfriend. Sobrang malapit nga itong sila Lane at ang nanay ni Ezekiel sa isa't isa. At pag nagkukwentuhan nga mo ito ay madalas na sinasabi ng nanay ni Ezekiel na sobrang perpektong asawa nitong sila Lane para sa kanyang anak. Pero sa tuwing naririnig ni Ezekiel ang pinag-usapan ng dalawa ay iniiba nito ang topic ng usapan ng kanyang ina at nila Lane. At sabi pa nito, naku lagi nilang yan ang pinag-usapan yung dalawa, pwede bang change topic naman kayo? Ang hindi nga alam nila Lane na ang tanging nakakaalam ng lahat ay ang best friend tong si Ezekiel na si Samantha. Nakakilala rin itong sila Lane. Si Ezekiel kasi ay madalas binibisita itong si Samantha sa bahay nito at madalas naglalaro ang dalawa ng mga computer games. Kaya naman dahil sa napapadalas ang pagbisita nitong si Ezekiel kay Samantha ay nagtataka nang itong si Samantha. At sabi nito, bakit ka ba laging pumupunta dito Ezekiel? Bakit hindi ka na madalas pumupunta sa girlfriend mo na sila Lane? Sa university kasi natin noon ay para talaga kayong kambal tuko, bihira lang kayong magkakahiwalay. Kaya expect na namin lahat na kayo talaga ang para sa isa't isa at ikakasal na talaga kayo at bubuo ng masayang pamilya. Pero ngayon bakit parang nag-iba ata ang ihip ng hangin? Bakit ba napapadalas ang pagpunta mo dito at bakit hindi mo pa pinapakasalan itong sila Lane? Kayong dalawa ay perpekto sa isa't isa at sobrang ang bait-bait nila Lane at perpektong babae para sa'yo. Sila Lane ay sobrang napakasimple lang pero sobrang napaka-cute naman at matalino. Ano po ba ang hanapin mo sa kanya? Di ba naalala ko pa noon na sinupresa ka nila Lane at nag-organize siya ng isang malaking party para isupresa ka lang? O di ba sobrang napaka-sweet ng babae, tanging sila Lane lang ang nakakagawa sa iyo niyan. Sana naman ay paglaanan mo siya ng oras at pagmamahal. Ayaw ko naman na darating ang punto na pagsilosan ako noon dahil mahal ko yung sila Lane. Kung naging lalaki lang talaga ako ay di na talaga ako magsasayang ng oras pa sa ibang tao at ibubuhos ko ang buong oras ko sa kanya dahil nasa kanya ng lahat. Di ba dapat ikakasal na kayo? Bakit hindi ito matuloy-tuloy? Ano bang problema? Ano bang problema Ezekiel? Habang nagsasalita ito si Samantha, si Ezekiel naman ay tahimik lang ito. Ilang segundo na itong hindi nagsasalita at patuloy sa kanyang ginagawa. Patuloy itong naglalaro. Pero sabi naman ito, oo tama ka Samantha, na mahal ako noon. At sobrang perpekto niyang babae. Siya rin ay sobrang napaka-cute na babae, napakasipag, napakamasikaso at napakasarap magluto. At syempre napakabait. Wala ka na talagang hanapin sa kanya dahil pang wife material talaga siya. Pero habang tumatagal ng aming relasyon, ang lahat ay parang naging ordinaryo na lang sa akin. Nawala na yung magic sa pagmamahalan namin noon. Ibang-iba na noon kaysa ngayon. Wala ng passion at parang normal na lang sa akin ang lahat. Kumbaga, hindi na interesado ang aming relasyon. Kumbaga na out of love na ako sa kanya. Na out of love na ako sa kanya Samantha. At dati aminin ko na ayaw kong mawala siya sa akin pero ngayon, ewan ko sa palagay ko naman,
hindi niya ako kayang iwan at hindi niya ako ipagpapalit kahit sino man dahil sobrang mahal na mahal ako noon at hindi ako lolokohin. Pero naging normal lang talaga sa akin ang lahat eh. Hindi ko maintindihan pero hindi ko naman masisisi kung magbabago talaga ang pagtingin ko sa kanya. At dahil sa mga sinasabi nitong si Ezekiel ay nagalit nitong si Samantha at pinagsabihan nitong si Ezekiel. At sabi nito, "Ay naku Ezekiel, akala ko pa naman ay simula na maging kayo nila Lane ay tuluyan ka ng magbabago at makontento sa isang tao lamang. Pero ngayon parang unti-unti na namang bumabalik ang totoo mong ugali, ang dating ikaw na hindi marunong makontento sa isang bagay. Hindi ka ba naawa kay Lane?" Habang nag-uusap ng dalawa ay patawa namang sabi nitong si Ezekiel, "Mag-focus ka na nga lang sa laro mo. Ano ba yan Samantha, lalaging sila Lane na lang ang pinag-usapan nating dalawa. Matatalo na tayo." At habang nasa gitna sila ng laro ay maraming ang miss call itong si Ezekiel na galing kay Lane kaya naman nainis itong si Ezekiel. At sabi nito, "Ito na naman, sobrang napaka-disturbo talagang babae. Bahala siya sa buhay niya. Mamaya ko na yan re-replyan o sasagutin. Tatapusin muna natin ang larong ito." Lumipas pa ang 2 oras na paglalaro ay muling may tumawag dito kay Ezekiel. At sabi ni Samantha, "Ano ba Ezekiel, sasagutin mo ba o ako ang sasagot?" At pinagalit namang sabi ni Ezekiel, "Hayaan mo na nga yan siya Samantha, huwag mong sasagutin ha." At dahil sa galit ni Samantha ay kinuha nga niya ang cellphone at ibinigay ito ng kusa kay Ezekiel. At sabi nito, "Ano Ezekiel, sasagutin mo ba o itatapon ko ang cellphone mo? Paano kung emergency yan? Paano kung ang ina mo ang tumawag? Di ba may sakit ang ina mo?" At dahil sa sinabi ni Samantha, isinagot na nga ni Ezekiel ang cellphone at ang kanyang ina nga ang kanyang kausap. At ng mga oras na yun ay napaiyak na lang ang nanay ni Ezekiel habang kausap niya ang kanyang anak. At sabi ni Ezekiel, "Bakit nay, anong nangyari? Bakit malungkot ka? Bakit ka umiiyak? Okay ka lang ba? Anong masakit sa'yo?" Kinakabahan nga itong si Ezekiel ng mga oras na yun dahil akala niya na may nangyari sa kanyang ina at palungkot namang sabi ng kanyang ina, "Kanina kasi anak, hindi maganda ang pakiramdam ko at nahihilo ako kaya tinawagan kita. Ilang beses kitang tinawagan pero hindi ka sumasagot. Kaya ang tinawagan ko na lang ay itong sila Lane at dali-dali naman siyang pumunta dito. Kahit sabi niya kanina anak na may ginagawa siya ay pumunta pa rin siya dito. Wala siyang pag-alinlangan na pumunta dito pero sa gitna ng kanyang biyahe ay naaksidente siya." At pagulat namang sabi ni Ezekiel, "Ha ano? Okay lang ba siya? Pupuntahan ko siya." At pinalungkot mong sabi ng nanay ni Ezekiel, "Hindi na anak dahil huli na ang lahat." Habang umiiyak nga itong nanay nitong si Ezekiel at dagdag pa nito, "Wala na sila Lane anak. Kasalanan ko ito. Kasalanan ko kung bakit siya namatay. Sana ay hindi ko na lang siya tinawagan. Sana hindi na lang ako humingi ng tulong sa kanya. Sana ako nila ang namatay. Sobrang mahal na mahal ko ang batang iyon. Sobrang mahal na mahal ko sila Lane. Anak na rin ang turing ko sa kanya. Sobrang ang sakit-sakit." At ng mga oras na yun ay napaluwa na lang din itong si Samantha dahil rinig na rinig nga niya ang usapan na mag-ina. Na mga oras na yun ay parang ang lantang gulay itong si Ezekiel at hindi alam kung anong gagawin habang tinakpan niya ng kanyang mga kamay ang kanyang muka at paulit-ulit niyang sinasabi, hindi ito maaari. Hindi ito maaari, kasalanan ko ito." Na mga oras na yun ay labis nga ang panginginig nitong si Ezekiel at hindi alam kung ano ang kanyang gagawin. Kinuha niya ulit ang kanyang cellphone habang nanginginig pa rin ito at nahihirapan itong pumindot. Hanggang sa nakita nga niya lahat ang mga mensahe nitong sila Lane sa kanya. At nakalagay dito, "Hello mahal, kamusta ka na? Kamusta ka na dyan? Sobrang miss na kita. Kumain ka na ba? Huwag kang magpagutom ha. Alam ko na busy ka dyan. Sana naman ay makita tayo. Hello mahal, ano nang ginagawa mo? Pag di ka busy ha, pwede bang puntahan mo ako dito? Kasi ang lungkot-lungkot ko ngayon eh. Hello mahal, busy ka pa ba? Gusto mo ako nalang pupunta dyan? I love you mahal." Hello mahal, hindi mo pa nasagot ang tawag ng mama mo sa'yo? Nahihirapan doon siya ngayon sa kanyang sakit. Pero huwag kang mag-alala, pupuntahan ko na siya. Kahit na may ginagawa ako ay okay lang. At huwag ka na mag-alala, ako nang bahala. Pag di ka na busy ay puntahan mo na lang kami ha. Noong mga panahong iyon nga ay labis nga pagsisisi nitong si Ezekiel sa mga nagawa niya kay Lane. Minsan kung anong meron tayo ay hindi natin ito pinapalagahan. Pero pag ito'y nawala ay tiyak labis natin itong pagsisihan at iiyakan. Minsan kung anong meron tayo ay mananatili ito panghabang buhay. Pagpahalagahan lang natin ito dahil pag hindi mo ito pinapahalagaan at akala mo na hindi ito mawawala sa iyo ay tiyak, labis mo itong pagsisiyan sa bandang huli. Minsan ang trahedya ang gigising sa atin kung gaano tayo kagago at matutunan maunawaan kung gaano kahalaga ang isang relasyon na meron ka na hindi mo pinapahalagaan
huwag mong kalimutan at baliwalin ang taong naging parte ng buhay mo noon at minahal mo dahil hindi natin hawak ang oras at panahon. At hanggang dito na lang nagtatapos ang ating kwento. Once again, this is Iceberg TV. Mag-iwan na salitang peace out.